Kung makikita nyo dito, ano kami, babakbak ng simento. Paglalagyan ng outlet yan, yung outlet natin, bale, kabak to back lang, or nasa likod lang yung pagkukuha natin. Pine-prepare lang namin yung paglalagyan ng utility box. Ito yan, natapos na niyabi na masilsil or ano yung semento. Tapos ito, yun, binatasan ko na rin. Okay na yun na kahit di natin lagyan ng PVC or ng stretch. Kasi ano na yan yung box na mismo or yung utility box na doon sa kabilang outlet. Kasi halos hanggang nila mga ganyan na lang konting-konti na lang. Wala nang 2 cm. Kasi syempre lulubog pa rin naman natin to. Yan. Yan pinatasan ko na. Pero yan, syempre lalagyan ko muna ng semento. Purong semento na para mabilis kumapit yung ating utility box. Yan. Pupunin lang natin yung semento. Yan, lahat ng gilid. Mas maganda. Papaikutan nyo para siguradong kapit na kapit yung utility box natin. Kasi lalo to outlet. Prone na matanggal yung utility box kapag hindi maganda ang pagkaka-fit gahil. Syempre pag hila-hila, pag plug at unplug nung mga appliances, pwedeng matanggal yung natin yung ating utility box or sumama pag hila na tong plug natin. Yan. Tapos na make sure nyo na lahat na merong semento. Yan. Pwede niyang ikabit yung natin utility box. Ito naman kahit wala na yung likod kasi pag press nyo nun yung ibang semento, papasok na yun sa likod or lulubog na. Yan. Kasi mas maganda may konting allowance para yung semento na pinapress natin may puntahan or may lubog pa. Kasi pag pinuno nyo naman hindi nyo may tutulak yung utility box. Yun. Tapos pag siya is pantay na dito, yan, yun yung butas niyang pagdadaan ng wire, lilinisin lang natin yun. Ito, ayan, ito na yung ng ating utility box. Ngayon, yung outlet naman, ito yung kakabit natin na convenience outlet. Lalagyan natin siya ng jumper. Ito yung panja-jumper natin. Bali yung jumper niya, yan, para sa nakaganyan yun. Yan, dito yung kakabit natin. So, dito. Yan. Tapos dito sa kabila. Ito nga pala, pag nag-jumper, nagbalat kayo ng, or nag-strip kayo ng wire, ito makita nyo to. Yan. Yan yung sukat nung i-strip nyo na wire. Yan, makita nyo pagka sinunod nyo, walang nakalabas na copper. Yan. So, ilulubog ko lang para sure na wala nakalabas na copper. Para safe tayo. Yan. Ayun o, ito yung niya. Yung resulta niya pag naka-jumper na yung outlet natin. Yan, tapos tusok natin dito yung source ng kuryente na i-slice natin doon sa loob. Yan. Lagay na tayo tapos diretso lusot natin. Hahabaan natin para merong allowance or merong spare yung wire natin. Ito, yan yung ating outlet. Nilagyan ko na ng allowance yan. Para malibawa, mas iba kasi pag may allowance yung wire natin pag nagka-problema yung outlet natin, hindi kayo mahirapan mag-repair. Nasunog yung linya, may nasunog yung dulo ng wire, pwede nyo pang palitan yung outlet na hindi kayo nagpapalit ng wire. Or nagka-problema yung dulo ng wire. Yun, after natin siya ma-screw, pwede natin lagyan yung cover nya. Then punta tayo doon sa kabila. Pakita ko naman sa inyo kung anong dapat at tamang gawin sa pagkakabit or pagkoconnect nito or pag-splice para ma-energize natin to. Yung tamang paraan para hindi naman maapektuhan yung dinagdagan natin na outlet or yung sinamahan natin. Kasi halimbawa, yung load nito mataas or nadagdagan, hindi masunog yung pagkabitan natin na outlet. Ayan. Yan, ito tayo. Nailusot na natin yung wire. Ito yung sabi ko sa inyo na dapat yung pagkaka-splice niya okay or tama. Kasi ito, ayan hindi tama ito kasi dapat dito nakapigtil. Unlike sa ganito, halimbawa ito yung source ng kuryente. Tapos ito another papunta sa another outlet. Ginawa nila, kinanig dito, tapos jumper, daan dito, papunta doon sa another outlet. Ngayon, dapat dito ipipigtil natin. Ito iayos ko na rin, pipigtil ko na rin kasi
yan yung mga splice or connection na prone na masunog yung outlet nyo. Kasi halimbawa ito wala naka-plug dito, tapos sa another outlet may naka-plug naman. Kasi halimbawa yung sumunod dito, halimbawa ito yung kauna-unahang outlet, meron kayong, for example, meron kayong mga 10 outlet. Ito yung first outlet. Then dun sa the rest na 9 outlet, gumagana yon. Kahit dito walang naka-plug, pwede ito masunog kasi dumadaan yung current dito or yung kuryente, yung load, ayan, dun sa 9 outlet. Kaya dapat ipipigtil natin para yung from source papunta sa another outlet is diretso lang sa wire, hindi na maglo-load pa dito or dadagdag pa yung load dito, guys. Ngayon, ayan, ipigtil natin. Ito yung ating connection na ngayon. Ayan, pigtail na. Ayan. Ingat nga pala kayo pag magagawa kayo ng ganito kasi live to. Pero mas maganda, advice ko, i-off nyo yung circuit breaker kasi pagka gantong live is wag na kayong mag-grease pa. Mas maganda, naka-off na yung circuit breaker. Ayan. Ito, ayan. Ito yung dugtong dagdag natin na outlet doon sa kabila. Yung kabak-kabak niya, yun oh. Yun doon. Tapos, itong dalawang to, yan yung existing. Ngayon, kinuha ko na muna yung galing dito, tsaka dito, tapos pinigtil ko, ayan, nakasplice siya. Ayan, tapos, ito yung palampas. Lalagyan ko to ng tape. Then ito, babalatan ko to, o strip ko to. Ito na ngayon yung ilalagay ko dito sa convenience outlet. Ayan, ito na lang yung wire na yan. Pagka ganyan yung ginawa nyo, may iwasan nyo na yung load nung kabilang outlet, dumaan pa sa outlet na to. Yun, may iwasan nyo na masunog yung ating convenience outlet. Yun yung kalimitan nagiging problema kaya nasusunog yung mga convenience outlet eh. Ito yung ating connection na yan, no? Bale, ganyan mag-splice ng outlet. Lahat ng outlet kahit hindi bagong dagdag kayo, yung mga unang kabit pa lang, dapat ganyan na yung ginagawa nyo. Huwag yung kagaya kanina na lahat yung 4 na wire na dito nakatusok sa outlet natin. Yun, prone talaga na masunog yung outlet nyo. Kailangan ganito yung gagawin nyo. Yan, naka-pigtail. Yan ang safe way para hindi masunog yung outlet nyo. Yan. Yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa munting video natin.